Introduction to Art Appreciation. So first things first, humanities and the arts. So we're going to define what humanities is before we proceed to what is art is. So what is humanities? So according to our module, so humanities are academic disciplines that study aspect of human society and culture. In the Renaissance, the term contrasted with divinity and referred to what is now called classics, the main area of secular study in universities at that time. So, una muna, humanities. We're talking about humanities. Actually, ang humanities, malawak yung sakop niyan. So, part lang ng humanities, yung ating subject na art. Okay? Arts, ano? So, nakapaloob dyan, sangayon sa ating handouts. So, we have arts and music, literature, religious studies, history, philosophy. So, before we proceed sa mga ibang mga concept or sabihin natin components ng humanities, atin munang himayin yung definition ng humanities. So, nakalagay dito, academic disciplines that study aspect of human society and culture. So, pinag-aaralan yung ating lipunan at saka yung kultura. So, tinagalog ko lang, human society and culture. No? So, we're talking about human. Comes from the word itself, human, cultured, and refined. Pero bago tayo dumako dyan, dun sa word, okay, ng humanities na humanus, so atin munang himayin ng mas malalim yung definition ng humanities. So dito, in the Renaissance, noong panahong period ng Renaissance, noong nasa 1400 something, okay, pagkakatanda natin, or 1300, Renaissance period yon. So, yung term na humanities, contrasted with divinity. Ibig sabihin, para bang nire-relate yung humanities na pag-aaral na yon sa sacredness. Okay? Or something holy. Okay? Divinity kasi, di ba? Kapag ka sinabi natin ganon. And referred to what is now called classics. So ngayon, kung pagbabasihan natin yung Renaissance based sa definition noon, so masasabi natin na ngayon ay ito ay classics. So the main area of secular study in universities at that time. So by the way, humanities, di ba? So nung kayo ay high school, mayroong mga strand when it comes sa mga inyong tinetake na mga subject, Okay, merong UMS, merong STEM. So kayo, syempre kabilang sa STEM, mga engineering, 'di ba? More on mathematics, science, etc. So whereas yung mga UMS, humanities, kapabilang diyan yung mga history, philosophy, okay, even psychology, geography, law, etc. Now, balik tayo dito, sa definition sa second na sentences based sa Renaissance period. So, yung classics na binabanggit diyan, so it is actually the study of the languages, okay, literatures, history of the societies, together with their influence on later periods. Ulitin ko lang, So, kung ating pagbabasihan yung word na classics, okay, dun sa Renaissance period, when it comes sa humanities, okay, so it is the study of the languages, literature, history of the society, together with their influence on later periods. Siguro i-take down notes nyo na lang yon. Okay? Yung parang definition ng classics. Okay, ulitin ko for the last time. The study of the languages, literature, history of the societies, together with their influence on later period. Ngayon, so we're talking about Renaissance period, na pinag-uusapan natin yung humanities, yung classic. So during that time, so umusbong sina Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Galileo
Galileo Galilei, okay, Rene Descartes, so to name a few. Now, the thing is, bakit ba natin yung binabanggit? Kasi nga, related sila sa humanities. Let's say, for example, si William Shakespeare na lang. So, sa anong larangan siya related sa humanities? Siyempre, masasabi natin automatic, literature, di ba? Okay? So, actually, ano siya, yung para bang nagawa siya ng mga English na word, mula sa kanya. Galing sa kanya. Yung mga malalalim na salitang iba. So, mula kay William Shakespeare. So, kapag ka nagsusulat si William Shakespeare, talagang, nosebleed, pagka babasahin mo yan. Okay. So, maiba tayo. Halimbawa si Da Vinci. Okay? Pero sa ibang basa, Da Vinci ang basa doon eh. Pero anyway, regardless kung Da Vinci or Da Vinci, ang tawag dito, marami yung sakop niya eh. Kasi nga, polymath siya. Okay, si Da Vinci. Okay, actually, inspiration ko yan si Da Vinci, no? So, siya kasi polymath. Ibig sabihin, wide yung kanyang interest sa literature, sa music, sa science, sa history, philosophy, etc. Ang dami. Okay? So, ayun. Pero isa sa ating masasabi is yung sa arts mismo. Yung kay Da Vinci. Diba yung mga Last Supper, Mona Lisa. So, siya yung create noon. So, bakit natin sinasabi? Kasi we're talking about Renaissance period. Okay? So, yun, mga doon umusbong, So, we're talking about humanities. Anyway, so dito sa na stanza, the humanities include the study of ancient and modern languages, literature, philosophy, history, archaeology, anthropology, human geography, law, politics, religion, and arts. So kung mapapansin ninyo, mas lumawak pa yung sangay or sabihin na nating parts ng humanities. Kung nung una, tinatawag siya na classics, which is, ang focus niya is language or languages, literature, more on pagsusulat lang, okay, and history of the societies, mga ganun lang. So, ngayon naman, kung ating titingnan, sa humanities, so mas malawak na siya. Meron ng mga philosophy, meron ng mga given na naman to yung mga history, pero yan, mga bago yung archaeology, anthropology, geography, law, ito mga bago na pwede nating masabing na part ng humanities, law, okay, politics, yung mga ganyan. Okay, then yun nga, mga religion, geography, or human geography, art. Okay, so mas malawak na yung sangay or sakop ng humanities sa ngayon. Ngayon, bakit ba natin kailangan? So, why do we need to study humanities? So, that is the question. So, as the word humanities came from the Latin humanus, which means human, cultured, and refined. So, ito na, yung parang pinaka-etymology or yung origin ng word na humanities, which is yung humanus, comes from the Latin pala yun, yung humanus. So, human, cultured, and refined. So, to be human is to show characteristics of rationality, benevolence, and care. So, ngayon, para daw natin masabi na human, tayo bilang tao, to be human, kailangan nagpapakita tayo ng pagiging rational. Ibig sabihin, nasa tamang pag-iisip tayo. And then, benevolence. Ibig sabihin, parang kind tayo, okay? Then, care. Kasi kapag hindi ka ganon, mga question ka, sasabihin ng tao, mga tao ka ba? Or something. Ibig sabihin, kabaligtaran. Kaya nga, kung ating titingnan, what separate us from other creatures is that we think rationally. Okay? We think rationally and morally. Halimbawa nga, ibang hayop or kahit anumang hayop, okay, na creature. So, kumbaga, hindi nila alam kung ano yung tama at mali. Okay? Sa standard na natin bilang tao. Okay? 'Di ba? Alam naman natin 'yon. So, anyway, sabi nga doon sa kasabihan, minsan, na masasabi natin ay madali daw maging tao, pero mahirap magpakatao. Kasi nga, dahil yan sa pinapakita nating attitude or behavior na
para bang hindi tayo makatao. Okay? Kasi hindi tayo nagpapakita ng pagiging rational, okay, and benevolence and care. Yan, to be human is to show characteristic of rationality, benevolence, and care. Okay, next. To be cultured and refined is to show good taste and manner indicative of good and proper education. So ngayon, part pa rin ng humanities na binabanggit natin para daw mapakita natin yung good taste at saka yung manner. So, indicative noon yung good and proper education. Halimbawa, tayo, bawat isa sa atin, tayo bilang nag-aaral or nag-aral, okay, bilang edukado, ano, okay, ay alam natin kung ano yung tama at mali. So, kumbaga nag-act tayo morally. So, sumasabay tayo sa kultura. So, hindi tayo, masasabi natin, yung bang directly na mag-judge sa tao na bakit ganun yung kanyang way ng pananamit or way ng pamumuhay or something. Kasi nga bilang edukado, okay, alam natin kung pepreno ba tayo ng sasabihin or hindi. Okay, so we're talking about manner. And then next, we have good taste. So sa good taste naman, more on subjective ito, no? To be cultured and refined is to show good taste and manner. Alright? So anyway, next. Okay na tayo dyan, ano? Ngayon, dito naman tayo sa fundamental principles of humanities. So dito nakalagay, ano? The following are identified fundamental principles of humanities, which are used as guides for a better understanding of life and man existence. So, ibig sabihin, pinapalagay dito sa fundamental principle of humanities yung assumption ng mga humanists. Ano ba yung mga assumption nila para masabing humanities? Ano? Parang ganun, ano? Bilang humanist. So, una, nakalagay dyan, ano? Human nature is inherently good. Okay. Human nature is inherently good. So the thing is, sinasabi na tayo bilang tao, likas na tayo ay mga mabuti. Parang ganon. Pero sa Biblia at sa ibang sacred scriptures, parang pinapalagay doon na tayo bilang tao ay hindi likas na mabuti. Kaya nga may mga pagtuturo sa banal na kasulatan. And even nung tayo bata pa, syempre, tinuturuan tayo ng ating mga magulang kung ano yung tama at mali. Kaya nga, kung iiwan mo yung bata, na mag-isa, tapos hindi mo tuturuan, syempre, kalimitan sa mga ganyan is mapapasama. Okay? Kasi nga, ang nature ng tao, ayon sa sacred scripture, ay masama. Pero hindi ako nagpipreach ha. Okay, siningit ko lang yung mga ganun. So, nakalagay dito kasi, based sa humanist, human nature is inherently good. Likas daw na mabuti. May mga ganyang paniniwala. Okay, kanya-kanya na yan. Next, individuals are free and are capable of making choices. So, ayun, tayo naman bilang tao, ay meron tayong choices sa mga bagay-bagay sa pagdedesisyon sa ating buhay. Okay, meron tayong tinatawag na mga free will. And meron din tayong tinatawag sa filosofiya ng mga determinism. Ibig sabihin, parang nakatalaga na. Determinism di ba? Tapos yung free will, parang choice natin. Yung ating life na ito or what sa lahat ng bagay or pagkakataon. Parang ganon, So, depende yan kung paano natin pinanghawakan ng mga ganong paniniwala, Okay, yung mga about sa free will. So, individuals are free and are capable of making choices. Alright. Kinokonekta ko lang ang sinasabi natin sa filosofiya. Okay. Human potential for growth and development is virtually unlimited. So, according sa fundamental principle of humanities, tayo daw bilang tao ay yung ating capacity is something na unlimited. So, kahit anong mga bagay na gusto nating maabot, ay kaya daw natin. Pero syempre, hindi naman lahat, Okay na. Bawat isipin natin ay kaya natin, Parang ganon.
Pero nakalagay dito, human potential for growth and development is virtually unlimited. So, sa ibang bagay ang sinasabi sa ganito, no, sa number 3. Okay? Now, actually related siya dun sa tinatawag nating self-actualization na nakalagay sa number 5. Individuals have an urge for self-actualization. So, ano ba pagka self-actualization? Parang kapag ka nasa peak ka na or yung bang peak of success or yung full potential mo na-achieve mo na, no? Parang ganon. Ibig sabihin, self-actualize ka na. Halimbawa, sa tingin mo sa sarili mo, successful ka na, no, na tao. Okay? Halimbawa, nakapagtapos ka na, may trabaho ka na stable and okay ang buhay mo, ano, parang ganon. And also, aside from that, naabot mo na yung something na iba mong matataas na goal. So in that way, pwede mo nang masabing self-actualize ka. Parang ganun. At doon nakalagay sa number 5 yung individuals have an urge for self-actualization. Yung term na self-actualization galing yan kay Abraham Maslow. Okay? Doon sa kanyang triangle na the theory of self-actualization yata ang tawag doon. Ano? Okay, sa triangle, parang hierarchy of needs ng tao. Okay, so something like that. Ang pinakatuktok nun, self-actualization. Yung pinaka-need natin sa huli. Ang pinakauna, okay, is that yung mga physical needs natin, Okay, yung mga pagkain, pagtulog, etc. Then ang pangalawa doon, security needs. Kailangan natin maging safe, mga ganun, etc. So, marami yon. Akalang nare-recall yan. Next, number 4. So, self-concept plays an important role in growth and development. So, nakalagay dyan yung self-concept. So, kung ating babalikan yung discussion, so understanding the self, Okay, bagaman hindi ako yung instructor niya, pero kung ating i-define, di ba, kapag na sinabi natin self-concept, i-recall lang natin, So, it is basically comes to your mind when you are asked about who you are. So, halimbawa, tinanong ko kayo on the spot, right here, right now. So, kumbaga, ano yung pwede mo ma-explain sa sarili mo kung sino ka in terms of mentally, physically, emotionally. So, yun yung nabubuo na self-concept mo or paniniwala mo kung sino ka. Okay? Or based sa knowledge mo. Okay? Kung sino ka. Self-knowledge yung ibang term sa self-concept. Okay? So, ayun lang naman. Next. Huwag na natin pahabain pa. Number 6. Reality is defined by each person. So, ayan. Individuals have a responsibility to both themselves and to others. So, tunay naman yun, Hindi lang naman yung ating sarili ang responsibility natin, maging yung ibang tao, So, kahit sino pa man tayo, di ba? Kapag meron tayong nakikita ng hirapan or what, so, kailangan nating tumulong. Okay? Hindi man direct, indirect. Okay? May mga ganun. Halimbawa, kayo mga student, Kapag nakikita mo, may kaklase ka na parang nahuhuli in terms of sa mga lesson or something may problema siya. Pwede mo siyang, siyempre, asistihan or what, something like that. Pwede ganon. Actually, yun ang aking pinupush sa aking klase, bawat klase, So, kasama na kayo. Parang ganon. Gusto ko kasi solid yung section. Okay. So, anyway, huwag na tayo masyadong magpakalawig sa mga ganong usap. Pero that's the idea and that's the point. Okay? Individuals have a responsibility to both themselves and to others. Pero, syempre, kailangan mo munang unahin ang sarili mo bago mo unahin yung ibang tao. Ganun naman talaga, di ba? Kasi kapag ka laging puro ibang tao, so kapag ka hinanap mo ng sarili mo, parang, okay, empty na, Parang ganun. Anyway, huwag na tayo masyadong magpakalawig sa mga ganang usap, baka mapalalim, Okay, next. So, narito pa rin naman tayo sa definition, So, let's start na doon sa mismong art, Art appreciation na discussion. So, nag-intro pa lang ako kanina, which is about sa humanities lang yon. Okay, so let's proceed to our mismong lecture now, which is yung art. So, art explained. So, sa isang reference, so nakalagay dito, art is something that is perennially around us. Ibig sabihin, existing or continuing
in the same way for a long time. Some people may deny having to do with the arts, but it is indisputable that life presents us with many forms of and opportunities for communion with the arts. Ibig sabihin, hindi natin maikakaila na part ng ating pang-araw-araw na buhay yung arts na tinatawag. Let's say for example, kapag ka pupunta pa lang kayo ng school, so yung way ng pananamit ninyo, isipin nyo na, ano bang isusuot kong sapatos? Yung Nike shoe ba? Or yung sapatos ni Michael Jordan? Or kung ano man, ano? Based sa ating style, ano? So, social ka kung gano'n ang mga sapatos mo. Okay. And then yung pananamit natin, isipin natin, ano ba yung aking, kumbaga, pantalon? Maluwang ba? Yung mukhang Jejemon ba or what? Bahala ka sa buhay mo. Okay, kumbaga, style mo yan. Kung ano man yung way ng pananamit mo. Okay? So, in that way, pagpapakita ng arts. So, doon pa lang, bago tayo umalis, syempre yung kasuotan ng ating susuotin. Next. Halimbawa, ito naman ay illustration ko nung dati pa, no? Okay, halimbawa, pupunta kang school or pupunta kang ibang lugar kung may pupuntahan ka, no? So, and then, sumakay ka ng jeep. Pagkasakay mo ng jeep, ay since malayo or mahaba yung biyahe, ay nag-sound trip ka muna. Alam naman nag-sound trip ka, naka-speaker. Okay. Then, nag-sound trip ka, earphone or airpod. And then, habang nag-sound trip ka, okay, napapainda ka. So, yung pala, dubi-dubi-dap-dap ang iyong pinaparinig. Ano? Okay. So, ang pangit pa ng iyong piniling music. Ano? Anyway, dahil naman ay kalokohang illustration. In that way, para bang pagpapakita na tayo ay nagiging artistic, umiindak tayo habang nakikinig ng music. Something like that. And aside from that, let's say for example, yung illustration ko dati, sabi ko nga, nung high school, may kaklase ako way back 2010 or 2009, something like that, yung mga klase dati, yung mga estudyante noon, nag-gel ng buhok. Hindi ko alam kung may ganun pa rin ngayon, yung pagka maglalagay ka sa buhok, lalagyan mo ng gel. Tapos ang ginawa niya, tusok-tusok. Tapos pag bagsak ng butike, edi patay. Ay tusok-tusok ang buhok. Hindi, ang point lang natin doon, hindi yung butike, kundi yung style ng kanyang buhok. Kasi nga, may style, tusok-tusok. Pero hindi ko pa yung naranasan yung mga ganong naglalagay ng gel tapos gaganunin ng buhok. Okay. Tapos mga mga emo pa mga buhok ng dati. Okay, mga ganun, mga haba. Kung ano. Okay? So, pagiging artistic. Okay, sa lalaki yan ha. Ngayon, syempre, doon naman sa babae, okay, yung experience ko dati sa mga klase ko, halimbawa, pagka low budget, tapos wala kang kilay, ang ginagawa, pentel pen. Okay, pero hindi permanent hindi na matatanggal. So, nung high school, ganon. So, in that way, parang pagpapakita na artistic. Okay? So, syempre, lalagyan mo ng hindi naman, hindi naman pentel pen yun na permanent. Okay, ang word nun. Hindi mo na yung matatanggal. Okay, anyway. Ba't ba tayo napapunta doon? Wala lang. Naalala ko lang yung mga ganun. Okay, something kalokohan. Nawala tuloy ako sa momentum. Next, doon sa mga illustration natin. Nasa pa lang tayo yung parang mga illustration, sa art. Okay. Na ating nagagawa everyday. Let's say, pa ba? Halimbawa, kapag nasa school na kayo, okay, nasa school na kayo, nakikinig ka ng lecture, okay, mapa-online man siya or face-to-face, parang ganon. Habang kayo nakikinig ng lecture, minsan kapag boring yung discussion, minsan lumalabas ang pagiging artistic nyo. Nagdududel kayo or nagdodrawing, parang ganon. So, nung kaklase ko dati, ganon, nung college, kahit naman ako nung dati, minsan napapaganon kapag minsan nakikinig, okay, napapadrawing or what, parang ganon. And then, pa ba? Yun lang naman. Okay. Actually, meron nga sa klase ko dati mga nagdaan. Pero ibang usap yan
Habang ako nagle-lecture, yung pala dinadrawing na pala ako, parang ganun, laging ganun. Okay, so ganun ang ginawa niya. Nung last time, ganun. Okay, anyway, nung face-to-face. Sige, balik na tayo sa mismong lecture. Napahaba tayo sa illustration, ano? Pero tandaan niyo yung mga illustration natin. Yan, something serious na tayo. Kanina puro kalokohan yung illustration. Okay, so art explained. Ating i-define muna kung ano yung art. Okay? So art is a diverse range of human activities in creating visual, auditory, or performing artifacts or artwork, expressing the author's imaginative, conceptual ideas or technical skill intended to be appreciated for their beauty or emotional power. So ngayon, syempre, malawak yung sakop ng art na ating binabanggit din dito. Meron dyan nakalagay na visual, auditory, or performing arts. So speaking of performing art, pwede siyang masabi na dance, music, or even yung mga drama, ano? Mga ganon. Yung sa theater, performance art kung tawagin. Okay? Performing artifacts. So, ayun. Actually, yun yung ilan sa mga sangay ng art na sinasabi natin. Okay, at saka yung mga visual art, given na naman yan. Ano? Okay, huwag na natin masyado yung palawigin. Other activities related to the production of works of art include the criticism of art, the study of the history of art, and the aesthetic dissemination and clarification needed of art. Okay, next. Next slide tayo. Ano? Nasa intro pa lang tayo, pero yan na. Dire-diretso na tayo. No? So, dito, ilagay nyo na lang pala sa inyong notes, ano? Kasi walang nakalagay sa handouts. So, pakitake down notes na lang mga student, ha? Nakalagay sa ating isang reference, the three classical branches of art are painting, sculpture, and architecture. Okay? The three classical branches of art are painting, sculpture, and architecture. Okay. So ngayon, dito sa definition natin ng art, ano? Until the 17th century. So kapag sinabi natin 17th century, ibig sabihin 1600 hanggang 1700. Laging ganon, may parang pabalik, then onwards, parang ganon, di ba? So, and then, art referred to any skill or mastery and was not differentiated from crafts or sciences. Okay. So, was not differentiated. Ibig sabihin, hindi siya sabihin na natin pinase-separate sa definition yung crafts at saka yung sciences, ano? When it comes sa arts na binabanggit natin. Ngayon, in modern usage after the 17th century, where aesthetic consideration are paramount, the fine art are separated and distinguished from acquired skill in general, such as decorative or applied arts. So ganito, parang kasing dati, kapag dinefine mo yung arts, parang siya, broad. Ngayon naman, parang mas hinihiwalay-hiwalay yung mga kategory ng arts. Okay? Ihiwalay yung kategory na fine arts, dun sa applied arts sa ngayon, di ba? Kumbaga nung 17th century onwards, parang ganun ang idea niyan. Okay? So, di ba, kapag sinabing fine arts, more on pagdodrawing, pagpipinta, etc. Alright? And then, yung mga applied art, decorative arts, halimbawa, nagde-design ka sa table clothing, mga ganun, skirting kung tawagin, etc. Okay? So, hiwalay na yon, when it comes sa sabihin na nating form or category ng art. Dati kasi, parang pinag-iisa na lang yung ganong idea. Okay? So, ayan. Yun lang naman. Next, nature of the arts. Nasa arts pa rin tayo, definition pa rin naman to. The following are identified natures of the arts from the point of view of different artists and philosopher. So, una, number one, art. Anong galing pala na salita yung art comes from the Aryan root ar, which means to join or put together.
Okay, pagsamahin o pag-combine, to join or put together. Tunay naman yun, 'di ba kapag tayo nagagawa ng artwork, pinagsasama natin yung line na makakabuo ng design or form. Pero nagsisimula yan sa tuldok. Yung tuldok bumubuo ng line. Yung line bumubuo ng form. Okay? That's the thing, Okay? Kaya nakalagay dito, arts or arts is of Aryan root, are, which mean to join or put together, connected, para makapagbuo ng kung ano man. Alright. And has is Latin term being SARS. Hindi yung virus ha. SARS ang nakalagay eh. SARS or artist. Which mean everything that is artificially made or composed by a man. So para masabing arts daw, dapat ay artificially made or composed by a man. Okay? Or by man. Ibig sabihin, paano pagka ginawa ng elepante? 'Di ba nagdo-drawing din yung elepante pero bihira. Pagka tinuruan mo, may ganun eh. Okay, minapanood ako. Ano yun? Hindi ba arts masasabi yun? Ayun yun ang nakalagay dito eh, by men, no? Okay. So anyway, wala lang. Akalang siningit yung mga ganun. Okay. So, number 2, art constitute one of the oldest and most important means of expression developed by men. So, hindi naman natin, or hindi naman lingid sa ating kaalaman, So, ito yung sabihin na natin pinakamatandang way ng pag-express ng ating sarili, which is art. Diba? Tunay naman yun eh. Okay? So, halimbawa, nung dati, meron tayong tinatawag na mga cave painting. Cave painting sa kuweba. Ano siya lang, nagpe-paint, parang ganon. So, 100,000 years ago or million years ago ba yon or what, kung ano man. So, in that way, one of the oldest and most important means of expression developed by men. So, speaking of expression, na binabanggit natin bilang art, 'Di ba? Sa art, pwede nating masabi rin na literature, connected din yung mga ganon. So, in that way, na-express natin yung ating sarili through that. Okay. Ito, i-connect ko lang sa real life situation. Halimbawa, tayo, okay, bilang tao, Kapag ka tayo na-stress, kapag ka tayo ay nadadown, so kailangan meron tayong mapapagbuntungan na way ng pag-expressan. So minsan sa paraan ng, syempre given na naman yung pang-una yung tayo ay, halimbawa, kakausap ng mahal sa buhay, ganun, na-express natin sa kanya, sasabihin ng problema or what, something. So given na yon. Ngayon, kapag mag-isa tayo, so ang ginagawa ng iba is, syempre, nagawa ng artwork. Okay, nakakalis yun ng stress, Kapag nagawa ka ng ganan. And then, yung iba naman, na-express mo ang sarili mo, and then para malessen yung stress mo, through pagsusulat. Okay? Mga ganon. Ako personally, yun ang parang mode of expression ko is pagsusulat. Okay? Parang ganon. Para bang journaling or something, Hindi naman diary siya, pero parang more on journaling. Pero actually, based yung sa research, okay, yan, maganda na lapatan natin ang base sa research. Pagka sinusulat mo daw yung iyong thoughts or something, parang parang mas nagiging creative ka or something na mas na-express mo nga yung sarili mo or something. Basta, may positive na yan, parang benefits. Okay? Alam mo, pagka may something na naramdaman ka or kung ano man yan, positive or negative, isusulat mo or parang ganun. Okay? Yan, kapag kakatanda natin. So, ayun lang, number 2. Medyo napapahama tayo, arts constitute one of the oldest and most important means of expression developed by men. Okay, developed by men daw. So, next, number 3. So, it refers to the skillful arrangement or composition of some common but significant qualities of nature such as sounds, colors, lines, movement, words, tone, and wood to express feeling, thoughts, imagination, and dreams in an amazing, meaningful, and enjoyable way. So, ayan. Parang may nakalagay dito. Hindi ko alam kung ito yon or sa ibang part yon. Yung may nakalagay na
enjoyable kapag ka naintindihan mo yung isang bagay, nag-enjoy ka. Parang ganun. Nabanggit ko kasi yung kanina dun sa kabilang discussion ka. No? Anyway, kung hindi man dito, ay di paliwanag ko to ng separately. So, nakalagay dito, it refers to the skillful arrangement or composition of some common but significant qualities of nature such as sounds, color, lines, movement. So, skillful arrangement. Kagaya nga ng sabi natin, yung line. Kapag ka nakabuo tayo ng line na yon, na shape natin ng ayos, so art na yon. Okay? Based dun sa composition ng pagkakagawa natin. Kahit naman sa paraan ng music, di ba? Okay? Meron tayong sabihin na natin yung iba, may mga composer or something, na masasabi natin na nakapagbuo sila ng music or ng kanta. Actually, may mga student akong ganun, parang composer sila, nagagawa sila ng sarili nilang kanta, ng tono, ilalapatan nila, okay, something like that. So, in that way, nagiging artistic sila pagka ganun. Next, number 4, art is subjective as it employs the use of perception, insight, feelings, and intuition. So, tunay naman yun eh. Yung art na binabanggit natin is something subjective ang datingan. Subjective perception. Merong mga bagay para sa atin na maganda, pero sa iba ay hindi. Okay? So, in terms of, let's say, for example, artwork, Okay? Yung mga ganong bagay. Sabi nga, beauty is in the eye of the beholder. Something like that yung kasabihan, So, ayun, kanya-kanya yan ang preference kung ano yung maganda sa atin. Sabi ko nga doon sa kabilang example is that, halimbawa, in terms of music, may iba sa inyo, mahilig sa mga rock music. Yung mga metal cold, music. Yung tipong ang kanilang litid ay para bang mapuputol na sa pagsisigaw, pag nakanta. Ganun ang trip nila, Pero may iba naman, ang gusto ay mga classical, mga soothing music. Okay, mga ganon. Or mga pop music, kung ano man. And speaking of that, may napanood ako mula yata sa inyong section, in terms of, halimbawa, movies. May iba, mahilig sa movies na romantic. May iba naman, sci-fi. May iba naman, ano pa ba, non-fiction, fiction, kung ano mang fantasy or what, Iba't ibang mga, sabihin na natin, genre ng binabasa or pinapanood. So, ayun, kagaya sa inyo, sa getting to know each other. Okay, i-relate ko lang may nagsabi na, hindi ako mahilig sa romantic movie. Ay, babae yon, sabi niya. Tapos, mahilig lang ako sa sci-fi or basta may sinabi siya fantasy yata or something ganan, Okay? Tapos, sabi niya, hindi siya mahilig sa romantic. Okay? Pero kung ang romantic daw na palabas ay, hindi ko lang matandaan kung ano man, Pero, ganan. Ang pinaka-point ko lang naman is, yung bang, meron tayong kanya-kanyang preferences, Okay? Subjective ang datingan na may relate natin sa art, Okay? Parang ganon. Okay? So, ayun lang naman, di ba? So, yung iba sa inyo mahilig sa K-drama, yung iba hindi, Parang ganon. Next, number 5. Nature of the arts. Nasa basic pa rin tayo, ng definition ng arts. Okay, hindi na tayo natapos dito. It is the heightened expression of human dignity and weaknesses felt and shared so powerfully in a world increasingly aware of its successes and failures. Okay? Sige, skip na natin ang palawanag dyan. Next, number 6. It is a man's expression of himself as an individual and how he views his existence. Okay. Then 7, art also provides enjoyment and stimulation, especially when people understand them. Ito yung bigyan kong isa sa emphasis. Di ba kapag ka naintindihan mo yung isang bagay, alam mo ba, artwork, so na-enjoy mo siyang tingnan. Okay, kahit naman sa ibang bagay, di ba? Kapag ka naintindihan mo, parang na-enjoy mong gawin or laruin kung laro man siya. Something like that, So, parang ganon. Kung hindi mo naman naintindihan, halimbawa, sa larong chess. So, kung hindi mo naintindihan kung ano ba yung function ng rook, ano ba ang function ng knight, pawn, etc.,
Ano ba yung value niyon or something, ano? Paano ba siya gumalaw? So, kung di mo naintindihan, hindi mo siya ma-enjoy. Pero kapag ka naintindihan mo ang isang bagay, ma-enjoy mo siya. Kahit naman sa ibang aspeto ng buhay, di ba? Ganun naman talaga. Kapag ka naintindihan mo, kalimitan na, hindi naman lahat, ay more likely or most likely is ma-enjoy mo yon. Kung ano man yon. Ano? So, halimbawa, sige, naisip ko lang to on the spot. Halimbawa kayo mga student, habang nagtuturo ang inyong instructor or prof sa differential calculus, ay naintindihan mo. Siyempre, nag-e-enjoy ka kasi nga naintindihan mo eh. Pero kapag hindi mo naintindihan at gulong-gulo ka na kung saan lupalop nang galing yung 1, bakit 0 ang sagot or kung ano man, ano yung equation na yan, so parang hindi mo na-enjoy. Okay? Parang, hirap ka eh, di ba? So something like that. Wala lang, bigla ko lang naisip yung ganong illustration. Okay, sige, huwag na naman masyadong patagalin pa. Next. Tapos na tayo sa nature of the arts. So, function of the art. Baka kasi tayo mag-overtime eh. Nasa intro pa lang tayo. Function of the art na tayo ha. Kanina, nature, mga definition, mga ganon. So, ngayon, function of art na tayo. So, art is a much needed avenue for people, una, to express freely oneself. Ito na nga, parang paulit-ulit na yung idea. Na-express natin ang ating sarili through the use of art or through the, kumbaga, kapag tayo gumagawa ng arts, ano? Something like that. Express freely oneself through arts. So, nasabi ko na yung mga illustration natin. Huwag ka nang ulitin. Next. Number 2. Socially express his need for display, celebration, and communication. So, sa usaping art, pagka sinabi natin socially express his need for display, halimbawa, ano ba? Wala akong maisip na halimbawa. Let's say, for example, magdodrawing kayo. Ay, ang drawing nyo ay, ano ba? Basta kung saan kayo mahilig. Okay? Ay, di yun ang drawing nyo. No? Kasi nga, halimbawa, ang drawing nyo is related to justice or freedom natin bilang tao, bilang mamamayang Pilipino. No? So, in that way, na-socially express mo yung need mo, ano? Ikaw bilang individual through that arts, ano? Nagko-communicate ka na, pag nakita to ng iba, so, ano ba yung gusto mong ipalagay, ano? Parang ganun sa iyong ginawang ito. Something like that, ano? So, socially express his need for display, celebration, and communication. Alright? Next. At saka yung iba, kahit naman sa ano, halimbawa, sa ibang bagay, sa atin na lang pananamit, ano? Okay? Alam ba, may iba na nagsusuot ng kung ano. So, in that way, pag-express niya ng kanyang sarili yon. Sabi nga natin, may iba na nagsusuot ng maluwag yung pantalon. Mukhang Jejemon. De, joke lang. Baka may ma-open sa inyo kung may nagsusuot ng ganun. Or mukhang hip-hop lang, di ba? May maluwag ang pantalon kasi ganun. Yung lampas na hanggang paa. De, joke lang. May ganun ba? Okay, yung pantalon na lampas hanggang paa. Okay. So, anyway, kumbaga kanya-kanya yon. In that way, socially express mo yung sarili, ano? Na parang bang i-communicate mo sa iba na, ganito ka. Okay? So, yon. Next, number 3. Physically express the need for utility of functional object. Ayun na nga, no? Sige, dito ngayon papasok yung tinatawag natin functional art form. So, bigyan natin ng linaw to, no? Pagka sinabing functional art form, comes from the word itself, function. Ano ba yung paggagamitan niya? So, ganun na, pagka tayo nagde-define ng isang concept, kailangan hihimayin. Okay, para maganda yung paliwanag. So, functional art form. Function, ano yung paggagamitan? Tapos, plus form. So, ano ba yung design? So, ibig sabihin, ganun. Ibig sabihin na aesthetic at saka yung usage or utilitarian purpose. So, yun ang sinasabi natin kapag functional art form. The need for life to be better. Halimbawa, architecture. Kaya kung bakit meron tayong bahay na tama ang pagkaka-shape. Ay, kapag hindi nag-aral ng architecture yung naggawa, or ng tawag dito ng subject ng architect, mga ganun, or something. Okay, mga pag-aaral ng mga design. So, ibig sabihin, ang mga bahay natin, kakaiba, kung titingnan natin. Ngayon, standard. Kasi nga, dahil ganyan. Okay, part na yan ng art, architecture.
functional art form. May mga shape, okay? Yung mga ganon. Then, weaving and furniture making. Yung weaving na lang. Wala tayong kasuotan or damit ngayon kung walang mga ganyan, di ba? Yung mga paggagawa ng mga damit, etc. Okay? Paghahabi, okay, mga ganyan. And furniture making. Wala tayo sa kinaupuan natin ngayon. Wala tayong table pag walang ganyan. So, hindi lang siya basta design, syempre may form din. Okay. At dyan na ngayon ang tinatawag nating functional art form. Ngayon, isingit lang natin ha. Meron sinasabi na characteristic of functional art form. Take down notes nyo na lang mga student. Okay? So, sa characteristic of functional art form, una, we have balance. Okay, take down notes nyo. Balance yung una. So, sa balance, paliwanag ko lang ha, kapag ka sinabing balance, sa characteristic ng functional art form, is that yung balance between form and function. Ibig sabihin, balance yung itsura niya, yung mukha niya, at doon sa kanyang paggagamitan, usage. We're talking about artwork ha, hindi sa kung ano. Okay? Something like that. So, doon sa functional art form. So, hindi natin masasabing functional art form kung hindi siya balance. Okay, kung maganda lang siya, pero hindi kagamit-gamit in terms of function, at sinasabi natin artwork ha, halimbawa kung ano lang, kung visual lang siya, therefore hindi siya functional art form. Dapat may function siya. Okay? So, ang balance emphasizes the balance between form and function. Next, parang mere-relate natin sa totoong buhay pero huwag na pala, no? Okay, craftsmanship. Sa craftsmanship, ano pa rin naman siya, characteristic ng functional art form. Characterized by its craftsmanship and attention to detail. Okay? Attention to detail. So, kailangan kapag ka nagagawa ka ng artwork sa functional art form na sinasabi, yung attention mo sa details. Kapag ka may mali ka na or kulang, parang masasabi ba natin yung functional pa rin or hindi? Halimbawa, putol yung pagkakagawa ng upuan na bukod sa may design siya. So, functional pa rin ba siya or hindi? That is the question. Okay? Craftsmanship ang tinutukoy dyan, characterized by its craftsmanship and attention to details. Okay? Next. Design. Characterized by its unique design. So, kapag ka nagagawa ng artwork, syempre, something unique or kakaiba dapat. Okay? Characterized by its unique design. Then last, okay, cultural influences. Reflects the cultural and historical influences of the artist. Reflects the cultural and historical influences of the artist. Ibig sabihin, ginawa mo yung functional art form na yon based sa iyong subjective experiences in the past. Something na depende sa culture na ginagalawan mo. Okay? Something like that. Ulitin lang natin. Bale, ang characteristic ng functional art form, we have a balance, craftsmanship, design, and cultural influences. Okay? So, I hope okay na tayo sa functional art form, ha? So, ayan, next. Next na tayo, non-functional naman. So, non-functional art form. The need to express aesthetic and beauty. Kalimitan dyan is mga visual arts. Yung mga painting, kumbaga ganda lang ang tinitingnan mo. Okay? So, panlabas na anyo. Parang sa tao, Okay, non-functional art form. Painting, sculpture, literature, music, dance, and theater. Actually, pwede akong dyan eh. I mean, yung parang masasabi ko sa mga ganyang usap. Kung ikaw connecta natin sa real life situation. Pero wag na, something medyo philosophical yan. Okay, dito muna tayo sa ating lecture, So, non-functional art form. So, painting, sculpture, literature. So, okay na tayo dyan. Ngayon, ganito. Matanong ko lang kayo para naman kayo ay sumagot. Kahit ano na lang, so type na lang. I-type nyo na lang. So, aring image na ito, ano to? Functional art form or non-functional art form? Sige nga, pakitype na lang sa chat box natin. Ano to? Functional or non-functional art form?
Okay, okay. So that's good. That's good. Functional art form. Yun, nakaintindi naman pala. Okay na. Awat na, awat na. Okay na yan. Okay. So, functional art form. Yan. Madali naman, di ba? Na ating ma-distinguish. Ibig sabihin, bukod sa form or design na nakikita natin, meron siyang function or pinagagamitan. Kasi nga, cabinet siya, parang patungan ng mga gamit. Parang ganon, di ba? So, spiral na design doon sa circle, may mga ganyan. So, functional art form. So, yun lang. So, sige, next. Okay na tayo dyan, ano? So, arts and philosophy. So, arts and philosophy. Philosophy and arts related. So, ito na, philosophy na. So, philosophy is a field, di ko lang alam kung nakalagay dito, pero dito sa isang reference natin nakalagay is ganito. Philosophy is a field of discipline which has attempted to explain almost all aspects of human existence. So dito sa ating handouts, philosophy is the study of general and fundamental questions about existence, knowledge, values, reason, mind, and language. 'Di ba? Kapag philosophy, so sila yung mga, halimbawa, philosopher, lover of wisdom. So, pagmamahal sa karunungan. Okay? So, mahal nila yung karunungan, lover of wisdom. So, given na yan, ano? So, philosophy. So, next, we have aesthetics. On the other hand, is the study of beauty and taste concerned with the nature of art and used as a basis for interpreting and evaluating individual work of art. It is a branch of philosophy that deals with the nature of beauty and taste as well as the philosophy of art. So, ang sinasabi, kapag aesthetic, parang siya yung beauty or taste. Ano? Study of beauty and taste. Yung aesthetic. Given na yan, ano? Tandaan nyo na yung parang pinaka-keyword. Pagka sinabing aesthetic, kagandahan ng tinitingnan. Beauty and taste. The study or philosophical study of beauty and taste. So, yun na nga, nasa ikatlong stanza natin yan. Philosophy of art is the study of the nature of art, including concepts such as interpretation, representation, and expression and form. Okay, sige, next. Eto na, last na tayo ha. Medyo matagal sa lecture ko ha. Okay. The artistic philosophers. Okay. The following are just a few of the philosophers whose advocacies not only focus on the philosophic ideas but also shared a few of their conception about the arts. So una, si Plato. So kung ating tatandaan, si Plato ay nabanggit sa Understanding the Self. So si Plato, si Socrates, and then yun, mga ganon, ano? Si Aristotle, tama ba? Si Plato, Socrates, yung mga ganun. Si Aristotle, hindi naman nabanggit doon sa ating Understanding the Self sa pagkakatanda natin, no? Okay, now, kung ating babalikan, ano, kay Plato, pagkakatanda ko, meron tayong mga physical realm and ideal realm. Okay? In which, pagka physical realm, okay, more on temporary siya, more on talagang pansamantala lang siya, temporal. Okay? Mga ganong given na yan, ano? Whereas kapag ideal realm, perfect siya. Okay? Eternal siya. Hindi siya nagbabago. Okay? Kumbaga, kumpleto siya kung ano man siya, no? Yun kapag sinabing ideal realm. Tayo ngayon ay nasa physical realms, ang ayon kay Plato or kay Socrates man yun. Okay, pagkakatanda ko talaga, exactly, is kay Socrates yung pinaka-term ng ideal realm and physical realm. Okay? Whereas ang kay Plato, yung mga appetitive, yung physical appetitive, spirit appetitive, tapos may isa pang parang ganon, pagkakatanda natin. Nire-recall ko lang, Okay? Then yung isa spirit or soul kay Plato. Ngayon, pero connected pa rin naman yung mga physical realm at saka yung ideal realm kay Plato. Ngayon, basahin naman natin dito. Is a philosopher of ancient Greece who is known for his dialogues.
together with Socrates. Okay? So, yung dialogues, more on, siya, syempre, verbally na yung teaching kasi during that time is more on verbally. Hindi siya sinusulat. Kumbaga yung student lang ng philosopher, like student ni Plato, okay, na si Aristotle, yon sinusulat na yung mga lecture ng kanyang teacher na si Plato. So, una muna, syempre, si Socrates, ang kanyang student si Plato. And then, si Plato, ang student niya is si Aristotle. Parang ganun, no? So, during the time of Socrates and Plato, if I'm not mistaken, so more on verbal lang yung kanilang pagtuturo. Okay, hindi sila mismo yung nagsulat. Okay, pagkakatanda ko si Socrates yun eh. More on verbal siya pagka nagtuturo, then hindi niya sinusulat. Di ko alam kung maalam ba siya magsulat or something. Parang ganun, based sa history. Then yung student niya magsusulat. Okay, kaya nagpapasa-pasa na yan, no? From generation hanggang sa umabot sa ngayon, kaya alam natin yung turo nila, no? Okay, next. He explained that the physical world is a copy of a perfect, rational, eternal, and changeless original. So, yun yung physical world. Copy lang daw siya ng perfect, rational, eternal, which is yung ideal world na sinasabi natin. No? Yung perfectong mundo. Okay, ngayon, nasa physical world tayo eh. Okay, the best example of physical world, okay, is the best example of physical realm is yung physical world. Okay? Yung ating ginagalawan ngayon using our different senses. So, nalalaman natin kung ano ba yung nasa paligid natin. So, nasa physical realm tayo or physical world kasi, di ba? Now, the originals are called the forms. Ito na yung parang perfect na ideal world, ano? Yung forms. Nakapaloob na dyan, yung beauty, justice, and even a circle are example of these forms of ideas. So, ngayon, ang tawag dito, ito kasi something complex sa filosofiya. Okay, ang mga beauty, justice. So, parang meron talagang masasabing perfect beauty, justice, ganon, something like that. Even yun nga, circle. So, ayun. Sige, baka medyo nalilito kayo. Mamaya, explain natin pa ng mas maayos. So, Plato's ideas of the arts may be summed up by the truths, according to him, that, una, art is imitation. Plato explained that art is an imitation of physical things, which in turns are imitation of the form. Ito huwag kayong malilito. At most likely, itatanong ko to sa inyo sa recitation kung meron man or sa ating quiz. Okay, kailangan nyo maintindihan to. Medyo complex to intindihan kapag binasa nyo lang. Ngayon, na-explain natin ng maliwanag. Ngayon, para kay Plato, sinasabi na art is imitation. Bakit? Kasi nga, para sa kanya, yung art is an imitation of an imitation. Bakit? Kasi nga, kung titingnan natin, ideal world or yung form, masasabi natin. Ibig sabihin, perfect siya. Ngayon, yung physical world, physical realm, kinapi niya, okay, sa ideal world, kung ano yon, okay? Mula sa ideal world, kinapin yon ng physical world. Parang ganon. Ngayon, yung art naman, kinapin naman ng art yung physical world. Kung ano yung kanyang nakikita sa paligid, kinapin na ngayon niya. Kaya, sinasabi, art is an imitation of an imitation. So, yun yun. Kinapi niya ng kinapi. Okay, dun sa perfecto. Okay, parang ganon ha. I hope na nagigets niyo yung point natin. Okay, that's the idea of Plato, sa art is imitation. Ulitin lang natin, baka hindi nyo nagigets dun sa iba. Di ba, may ideal world tayo, which is perfect. So, dun sa perfect na yon, kinapi siya ng physical world or physical realm, And then, yung physical realm na yon or physical world, kinakapi naman siya ng art, okay? So, kung ano yung nakikita natin sa physical world, okay? So, kinakapi natin at yun ang nabubuo yung artwork. Okay? So, yun lang yun. Okay, next. Art is dangerous.
art has a power to stir emotion, the art should not go uncensored. So meron kasing mga subliminal, kahit naman sa music Halimbawa, di ko lang kung aware kayo sa mga ganito. Share ko lang mga knowledge ko sa inyo. Nawala sa module or handouts. Yung mga subliminal, pagka kayo ay nakikinig ng music, minsan may mga natatagong mensahe na hindi direkta. Maaring true lyrics yon. Something like that, May mga ganun talaga. Oo, may mga nakapaloob sa lyrics na parang binaligtad or sabihin na nating double meaning yung pagkakasabi nung sa kanta or something like that, Kaya pwede natin masabing dangerous, in connection to art. Sa music, sa ibang bagay naman, yung may mga binaural beats. Okay? May mga parang ano yun, parang, ang tawag doon, yung brain mo ay ma-impluensyahan ng something. Okay, mahirap explain kasi yan yung binaural beats. Sa music yun, i-research nyo lang kung gusto nyo. Pero sa pakinig, hindi nyo naman kailangan i-take down notes to, mga sinasabi ko. Medyo, medyo complex na yung sinasabi ko. Okay, so yan yung mga ganun. Anyway, sa usapin naman na yung something mababaw na. Let's say kapag sa usaping nanonood kayo ng movie. So sa panonood ng movie, halimbawa, 'di ba horror? Ay yung horror, lang siya, parang eksena lang siya, drama lang siya or something. So ngayon, nahahata ka, napapasigaw ka, pati yung katabi mo, halimbawa, nahampas mo kapag nagugulat ka, 'di ba? 'Di ba may mga ganon? Halimbawa, beshi mo or tropa-tropa mo, 'di ba? Kapag nagugulat ka on kung ano mang bagay, minsan napapahampas ka, Kaya mga ganun. Pag alam mo, nanonood ka ng horror, biglang may nalito or something na nakakatakot, mga ganun. I think pwede natin mapasok yan sa Artist Dangerous ni Plato. Okay? Mga ganun. Kumbaga, mapanling lang na yun naman ay eksena lang, Yun naman ay parang video lang, or picture lang. Pero tayo ay nadadala. Kasi nga, may nakapaloob na emotion doon. Okay? Or feelings. Okay, next. So, dito, Aristotle. Mahaba lecture natin na. Hanggang ganun mahaba lecture ko. And consistent ako mag-lecture hanggang sa ulit. Ganito ako mag-lecture. Okay, kahit mag-isa lang ako nagle-lecture. Anyway, number 2. Aristotle was a student of Plato who first distinguished between what is good and what is beautiful. So para kay Aristotle, dinidistinguish niya kung ano yung maganda lang or good. Okay? Mga ganun, For him, the universal elements of beauty are manifested by order, symmetry, and definiteness. So, ganito, halimbawa, sa mga shape, okay, yung symmetry, ibig sabihin yung pagkakapantay-pantay. Halimbawa, kung titingin ka ng mukha ng tao, di ba, ito, based do sa research, nakikita mo daw na maganda yung isang tao. Okay, halimbawa, lalaki, Lalaki ka. Tapos, nakikita mo, maganda yung babae. Nakikita mo, kaya ka nagaganda sa kanya kasi pantay ang pagkaka-shape ng mukha niya. Tapos, kumbaga, parang perfect siya tingnan. Parang ganun. Tapos yung buhok or what, para sa iyo ganun. So, kumbaga, symmetry, makikita mo yung ganun. Based yung sa research, hindi yung sa kung may mga ganun talaga. Kapag ka naman nakikita mo, tabingin ang mukha or what, parang mukhang pangit. Kahit sa ibang bagay, kahit sa artwork yan or what, yun ang tinitingnan natin dyan. Kasi we're talking about beauty, according to Aristotle. So, order, symmetry, mga ganong pagkakapantay ng mga line, okay, something like that. As exemplified in his poetics, more on literature, he stated that the physical manifestation of beauty is affected by size. So, dapat tama yung size, Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Kung ano man, halimbawa, artwork siya. Okay? Dapat balance siya. His emphasis was on poetry. He stated that poetry was more philosophic and serious than philosophy itself. Poets, according to Aristotle, imitated three things. Sige, basahin ko na lang para mabilis. Number 1, things and events
which have been or still are. Number two, things which are said to be seen and are probable. Number three, things which are essentially are. Okay? Parang just the way you are. Okay, anyway, mabakanta tayo. Next, number three, no? Immanuel Kant. So, last na to ha, last na. Immanuel Kant. So, sino naman si Immanuel Kant? Sa pagkakatanda ko, nabanggit din to sa Understanding the Self na discussion eh. Yung bang, para sa kanya, the self is the product of a reason or product of reason in which yung reason na yon is related sa thinking natin. And yun nga, yun, regulative principle siya because the self regulates by making unified experience possible because of that reason. Since tayo nakakapag-isip, parang gano'n. Ano? Okay? So anyway, dito sa arts ang pinag-uusapan natin. Immanuel Kant was a German Enlightenment philosopher who wrote a treatise on aesthetics, observation on the feelings of the beautiful and the sublime. His main interest was not on art, but on beauty. Puro beauty ang focus, ano? Parang yung kanina, beauty rin ang focus. Or taste pala, no? Hindi. Anyway, parang ganun na rin. That is a matter of taste. Yun na nga, no? Kant explained that taste can be both subjective and universal. For Kant, beauty is a question of form and color is not important. Para sa kanya, regardless kung may kulay man yun o wala, kung maganda, maganda yon para sa kanya. Ito, subjective taste, ano? So, sa subjective taste, does not focus on the properties of the object itself, but rather on the pleasure one experiences as he responds to it. Okay, let's say for example, yung subjective taste, let's say, ano ba nga ito masasabi? In terms of artwork, yung kay Van Gogh, yung The Scream, pwede natin yung masabi na subjective. Kasi nga, pwede natin makita yun na iba-iba yung interpretation. Na maaari, nasa kanyang likod, merong monster or something. Okay, kay Van Gogh. Kaya siya, yung mukha doon, di ba? Kung titingnan nyo, search nyo sa internet, kahit na yan, ano, kung hindi nyo man alam yon, yung The Scream, yung parang nasigaw, The Scream ni Van Gogh ay, ano yun, nakaano siya, parang natatakot, ano, parang ganun. So, yung iba naman, may iba-iba interpretation ng kung ano man, or hinahabol siya, no? So, in that way, subjective ang datingan. Okay? Ng artwork na yon. Whereas, ito, universal. Sa universal is non-aesthetic and does not consider the beauty of the work or the mastery of the artist, but rather the artwork is appreciated for what it is. Okay, halimbawa, yung mga simpleng pagpipinta ni Fernando Amorsolo na palayan, ano? Mga ganun. Universal, ano? Yung kanyang artwork na yan. Pero sa ibang bagay din, ano? Pero sa ibang reference pala, ito, yung Mona Lisa daw, ipinasok doon sa illustration ng universal taste or illustration na yan, ano? Or example na ganun. Kasi nga, sinasabi sa universal taste is because of its popularity, okay, and because it is created by Leonardo da Vinci, parang yun nga, universal taste yan na talagang magugustuhan niya ng lahat. Okay, yung artwork na ganon, na Mona Lisa. Parang ganon, dahil popular siya, okay, and created by Leonardo da Vinci. Okay? So, ayun. Yun ang ating first part. Ay, meron pa? Meron pa pala, ano? Dito sa baba. Akala ko wala na to eh. The kinds of aesthetic responses according to Kant. Pero sige, basahin ko na lang. Beauty results in pleasure. If there is order, harmony, and symmetry. Okay, masasabi na natin na something beautiful kapag ka merong order, merong harmony, merong symmetry, ano? So, parang ganun. So, beauty leads to a response of awe that overwhelms the viewers of the art. Okay? So, ayun. So, ayun ang ating discussion, ano? Para sa first part ng introduction to art appreciation. Okay? So, ayan. Wait lang.
Wait lang ha.